Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawal ng demokrasya! Kasama mo si Waldy Carbonell. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mukhang nangingiti po tayo pag pinapakinggan natin yung ating introduction na billboard. Ang tawag po rin ay opening billboard. Ang Waldy Carbonell. Nagpapasalamat po tayo. Ngayon, nangingiti tayo sapagkat yan ay kontribusyon po ng mga kabataan ng mga estudyante sa isang Catholic school sa Colegio San Agustin, Dasmariñas Village, Makati City. Ang mga kumanta po dyan ay mga kabataan. Ibig sabihin, natutuwa po tayo sapagkat ang mga estudyanteng kabataan ay kasama na doon po sa ating mga subscribers. Ibig sabihin, marami nang namumulat ang mata na hindi lamang sa mga artista, hindi lamang sa mga kalokohan sa mga TikTok o mga vlog na pampatawa o kaya pampasigla ng mga pakiramdam nila Bong Suntay at nila Topacio sa kanilang kaboglihan, kundi mga kabataan na naniniwala na dapat talaga ibalik ang dangal ng lahing Pilipino. Ito pong pronouncement o pananalita na naman ni Robin Padilla na pinagmamalaki niyang siya'y Muslim, ay meron naman siya pong haram na pangungusap. Ang sabi niya, meron po palang impeachment kahit na maraming problema na ang bansa. Talaga nga naman. Alam po ninyo sa English, meron pong kasabihan, close your mouth and let the people think you're a fool, then open it and remove all doubts. Ang ibig po sabihin niyan, baya mo na itikom mo ang iyong bibig at ayaw mong isipin ng tao na ikaw ay tanga kaysa buksan mo yung bibig mo at mawalang duda na ikaw nga ay tanga. Walang kaduda-duda. From one balik Islam Muslim to another, ikaw, Robin Padilla, ay tanga. Ikaw ay haram. Aray. Mga kaibigan, alam po ninyo, yung impeachment na yan, ang nakasalalay po yan, wala akong pakialam sa conviction. Ang akin, sa katotohanan, na dahil po sa mga masiselang ibinunyag ni Senator Trillanes na drug lord ang mga Duterte at si Sara Duterte, ang kanyang amang si Rodrigo Roa Duwag Duterte, Basti Duterte, Pulong Duterte ay pawang merong mga dividendo o kapakinabangan sa kalakalan ng droga sa Pilipinas. Katunayan, si Congressman Pulong Duterte nakakahiya sapagkat alam ng buong mundo na si Pulong Duterte ay isang drug lord na malaki dito sa Asia. Ang katunayan po niyan, meron siyang tattoo sa katawan ng dragon. Siya po ang tunay na dragon sa Pilipinas. Hindi po yung dragon sa Cebu. Kundi siya talaga yung may dragon. At nung hinamon ni Senator Trillanes na ipakita mo ang iyong likod, sumama ka dyan sa isang gwardiya, magdala ng cellphone, kunan ang likod mo.
at ipakita mong walang tato tulad ng sinasabi ko at ako'y magre-resign bilang senador pagkat ako pala ay hindi totoo ang aking sinasabi. Ang sabi ni Paulo Duterte, I invoke my right to privacy. Iginigit ko ang aking karapatan na maging pribado. Ngayon, si Sara Duterte, ang aking pong interes dyan, ay lumabas na naman yung mga sinasabi ni Sonny Trillanes na tuwing pangatlong buwan, 10 milyon, 20 milyon ang pumapasok sa account ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Paulo Duterte, Baste Duterte, galing sa isang kilalang drug lord, partner ni Michael Yang at Richard Lim, ng pangalan ay Sammy Lim. Meron pong mga pasok na manager's check, kalaunan naging bank transfer na lamang. Hindi po pwedeng bulat-latin yan. Pero, meron po tayong batas. Ang tawag po dyan ay Bank Secrecy Law. Yung kasekretohan ng relasyon ng nagdideposito at ng bangko. Ngunit, sa impeachment trial ay hindi po moobra yung Bank Secrecy Law. At nararapat lamang na yan ay presenta, busisin sa bangko at iwagayway ang batas na hindi yan saklaw ng Bank Secrecy Law. Yan po ang aking interes. Ang aking pong interes ay ang katotohanan. At marami po nagmamasid dyan sa buong mundo. Alam po ninyo, dito ang Pilipinas, malayo ang Amerika, malayo ang Europa. Pero alam nila nangyayari dito sapagkat meron sila imbahada. Ang imbahada, yan po ay representasyon ng bansang nasa malayong lugar. At sila ay nandito bilang kinatawan ng kanilang Pangulo, bilang kinatawan ng kanilang gobyerno. Yan po ay pandaigdigan. Ganon din tayo. May kinatawan din tayo sa Middle East o sa ibang bansa na miyembro po ng United Nations. May kinatawan tayo sa Amerika. Meron din sila sa atin. Alam na alam ng Amerika sapagkat nagre-report ang mga embahada ng iba't ibang bansa sa kanilang mga gobyerno sa mga nangyayari po dito sa Pilipinas. Yan si Sara Duterte, Sara Zimmerman Duterte, mga kaibigan, ay simbolo ng korupsyon, simbolo ng drug trafficking, simbolo ng EJK, simbolo ng kanyang masamang pamamalakad, terorismo ng kanyang tatay. Mas terorista pa itong si Sara Duterte sapagkat nung ako po ay nasa Davao, ay kitang-kita ko sa Davao Television yung ginagawa niyang panununtok ng isang sheriff. Bagay may mga sheriff na dapat po talagang suntukin. Pareho po ng sheriff sa Laguna, ang pangalan po ay Jolie Bermudez. Nagsiserve ng warrant sa isang lugar, isang barangay dahil sa lupa na nakasal na nasa kabilang barangay. At kinakampihan ng GMA7, mainstream media, kasama sa land grabbing, pero hindi po yan ang ating pong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay si Sara Duterte, yung kanyang panununtok sa mukha ng isang sheriff sa Davao City na maraming beses. Wala po tayong pakialam doon sa pagsuntukan na yan. Wala tayong pakialam doon sa mga chismis laban dyan kay Sara. Ang atin ay yung mga krimen na binabato sa kanya na magbubulid sa kanya sa impeachment. Wala po akong tiwala sa impeachment. Makalusot man niya sa Kongreso, hindi papayagan ng China na makalusot yan sa Senado. At hindi rin papayagan ng China na manahimik ang Korte Suprema at hindi bibigyan ng ayuda
si Sara Duterte gamit ang batas sapagkat kahit na mali ang magiging desisyon ng Korte Suprema, yan ay nagiging batas, mga kaibigan, na mas matibay pa kaysa sa batas na ipapasa ng Kongreso. Ano po ang ating pong tinitignan dito? Malulusutan ni Sara yan pong impeachment na yan. Hindi dahil sa siya ay merong katiting na inosente pagka-inosente or innocence or non-guilt, kundi dahil sa kapabayaan ng mga Pilipino. Wala silang gagawin. Ang nakasalalay dito sa trial na ito ay ang ating pong dangal, ang ating bansa, at ito'y sinisimbolo ng kabulukan ng ating lahi kung paano natin tratatuhin ang isang pareho ng mga Duterte. Pag hanggang ngayon, meron pang dumadakila, meron pang nagmamahal kay Digong Duterte, abay yan po ang larawan ng hindi magandang pagka-Pilipino. Isang larawan na dapat natin kahiya sapagkat kung ang Pilipino ay mataimtim na nananalangin, ngunit pag minura ni Duterte ang kanyang Panginoon kung saan siya nagdadalangin at siya pumapalakpak at hanggang ngayon hindi niya pinapatawad, anong klaseng Pilipino, anong klaseng Katoliko, anong klaseng tao ang ganyan ang pag-uugali o paninindigan? Yan po ang kahiyahiyang lahing Pilipino na tinatangkilik ang masama, pinapabayaan, lumalayo sa mabuti. May kikwento po ko sa inyo ba? Nung minsan, tayo po ay nagtungo sa isang restaurant dyan sa Parañaque. Dumating yung bago ito mag-eleksyon ng Sara Duterte, Leni Robredo. Abay, meron pong pumasok isang pamilya at bahid po sa kanilang pananalita ay mukhang mag-blow out yung kanilang tatay na lalaki, ang ama, mga kaibigan sa kanyang pamilya. Eh, siyempre, masayang-masaya sila. Yung kanilang anak na mga 8 taong gulang, tingin sa kanyang tatay habang pumapasok po sila ng restaurant, nabangga po yung lamesa. Pinagalitan ng ama, ang sabi niya, tatanga-tanga ka para kang lutang, para kang si Leni Robredo. Akala po ninyo, abogada, Leni Robredo, tatanga-tanga, habang maraming mga kakamping ang nagmimistula po, nagpipintura ng isang syudad, ang lahat ay kulay rosas, pag andyan si Robredo, mayroong pamilya na pareho ng akin po nabanggit sa inyo, ang tingin kay Leni Robredo ay tanga. Bakit? Sapagkat pinakalat ng trolls, pinakalat nila Duterte na si Leni Robredo ay tanga, ngunit dinadakila nila si Duterte. At yung pagkatanga-tanga, hindi naman tanga talaga si Robin Padilla. Napakatanga. Hindi naman po siya talaga bobo lang. Napakabobo. Hindi naman siya haram lang. Napakaharam. Ang haram ay nakakarimarin na pagkatao ng isang Muslim. Ang tao po dyan ay haram. Pag ikaw ay kumakain ng baboy at ikaw ay Muslim, ang tawag sa iyo ay haram. Pinakaharam na hayop sa buong mundo sa Muslim ay ang baboy. Kahit sa Amerika, ang tawag po nila sa kinasusuklaman nilang tao ay pulis. Sa Ingles, ang tawag nila is a pig. Ibig sabihin niya ay pulis yan. Ibig sabihin, ang baboy, pinakamababang klaseng hayop, mga kaibigan. Hindi nyo ba napapansin, ultimo mga biik, kung naglalakad ang mga biik, mga kaibigan, nakatungo? Bakit? Bakit nakatungo? Nahihiya ang biik sapagkat ang nanay nila ay baboy.
Mga kaibigan, papasensyahan natin sana si Robin Padilla, ngunit sa kanyang katangahan. Ang hindi ko mapasensyahan ay ang kanyang katraidoran. Hindi bali ng tanga siya na dinadakila niya si Duterte. Inararapat lamang po dakila niya yan sapagkat yan ang nagbigay sa kanya ng total amnesty. Ano po ibig sabihin na amnesty? Pagkapatawad sa iyong pagkakasintensya. Na sintensyan po yan, ex-convict yan. Ano ibig sabihin na ex-convict? Dating bilanggo na sintensyado ng pagkakakulong. Malaki utang na loob niya kay Duterte sapagkat dahil sa amnesty na yan, pinayagan muli siyang bumoto, ibinalik ni Duterte ang kanyang kalayaan na bumoto at maging kandidato. Kaya may utang na loob po yan. Intindi na lamang po natin. Ang ating hindi mapatawad ay ang kanyang pagkahumaling sa China. Yan sa akin, kahit anong lingwahe, ay katraidoran. At ang katraidoran, hindi ko po nakikita ang kapatawaran. Yan ay makapili. Masaol pa yan yung ikaw ay nakabayong na para kang taga Makabebe, Pampanga ng panahon ng hapon. Tinuturo mo ang mga gerilya na iyong kapitbahay at sila ay binabayoneta sa iyong harapan. Yan ang pagkatraidor ng Pilipino. Yan ang mga makabagong Marcoleta, Robin Padilla, Cayetano, mga kaibigan. Amy Marcos, ito sino yung magnanakaw na Jesus is Lord. Villanueva, sino yung nagmamagandang lalaki na asawa ng isang model ni Heart Evangelista, pero magnanakaw, corrupt, dating Senate President. Si Chisi Escudero. Mga taong dapat natin kamuhian, dapat iwaksi. Abay, hanggang ngayon, pinapalakpakan, sinusuportahan. Kaya nga po, nakakasiyang maging Pilipino sapagkat kung ang Pilipino ang ibinoboto ay mga Duterte at ngayon, pinapauwi pa dito si Duterte, nagrarally pa. Nagrarally na parang mga tanga. Nakala mo may mangyayari sa kanilang pagrarally sapagkat baka matakot nila, may influensya nila ICC. Meron pang mga 18 Marines kuno nagsasabing nagbigay sila galing sa Saldicoca o kung kanino man ng $2 milyon ibinigay kay Trillanes para ibay sa ICC. Kitang-kita po natin pagkatao ni Trillanes. Akala mo hindi Pilipino sapagkat siya'y marangal. Yung mga mukhang hindi Pilipino, mga mararangal, mga kaibigan. Yung mga Laila de Lima, marangal. Tariela, marangal. Torre, marangal. Mga Heidi Mendoza, Luke Espiritu, at yung iba pa na mararangal na Pilipino na hindi pinapansin ng mga Pilipino at mas pinapansin pa nila iboto mga pareho ni Robin Padilla, Marcoleta. Pero di bali na yan, mga baka Comelec lang yan, saka Iglesia ni Marcoleta, mga kaibigan. Hindi po natin tinitirang Iglesia Asis, kundi yung kawalan ng prinsipyo, kawalan ng paninindigan, at kawalan ng loyalty sa Pilipinas at sa batas. Pag kumakampi ang isang sekta, pareho ni Kibuloy, sa mga pareho ng mga bandidong, pareho ni Pastor Kibuloy at pareho ni Duterte, mga kaibigan, at tayo ay pumapayag at tayo nananahimik, tayo mga Pilipino ang may sala sapagkat pag hindi ka nagprotesta, hindi ka nag-ingay, hindi ka nagbigay ng iyong opinyon laban sa kasamaan, kasama ka sa pagsasagawa ng kasama na yan. Yan po ang hindi natin may iwasan, na dapat po natin iwasan. Kaya po, salamat dun sa mga
patuloy na nagsusubscribe. Salamat lalo dun sa mga patuloy na sumusuporta sa pamamagitan ng pagbili ng ating pong aklat, A Country Run Like Hell. Kunin lamang po ninyo yung telephone number ko, i-text ninyo inyong pangalan at complete delivery address. Ipapadala ko po yan ang libro. Pag natanggap na ninyo at saka lamang kayo magbabayad ng 1,000 sa GCash at kasama na po yan ang shipping. Ang sabi nga nung ibang mga bumibili, mura lamang yan, buwis buhay naman po ang aming nakikita sa inyo araw-araw. Hindi po buwis buhay ang ating pong ginagawa. Tayo po ay kawal ng demokrasya na dapat makibaka, kaya po tayo merong simbolo. Simbolo lamang po yan, Chris. Tayo po ay lisensyado. 3 po nakalisensya po sa ating mga baril. Meron po tayong permit to carry, legal po. Kaya po bayan po ninyo yung paliwanag ko. Kaya nasa pula sa taas ang aking pong bandera. Yan ay simbolo ng aking gera laban sa China, laban sa korupsyon, at laban sa pagkawala ng dangal ng lahing Pilipino, laban sa masasamang loob. Ako po si Kawaldi Carbonell, hindi nagtatago, hindi umatras, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.